At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ang utos para sa warrant of arrest laban kay President Cotin ng Norte Jr. at House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez ay inaprubahan na. Ito'y kasunod ng mga aligasyong kinakasangkutan nila sa mga malalaking kaso ng katiwalian. Ang desisyong ito ay nagpahiwatig ng bagong yugto at paglaban sa mga opisyal ng gobyerno na sinasabing sangkot sa mga ilegal na gawain. Ayon sa mga ulat, ang warrant of arrest ay ini-issue ng Sandigang Bayan matapos magsagawa ng masusing investigasyon hinggil sa mga kasong may kinalaman sa hindi tamang paggamit ng pondo ng gobyerno at iba pang mga isyu ng katiwalian. Sinabi ng mga otoridad na may mga sapat na ebidensya na magpapatibay sa mga aligasyong ito laban sa dalawang mataas na opisyal ng bansa. Ang desisyong ito ay naglalayo ng mapanagot ang mga nasa posisyon ng kapangyarihan at matuldukan ng mga maling gawain na pinaniniwala ang nakakasama sa sambayanan. Inihayag ng mga abogado ng mga akusasyon na magsasampa sila ng petisyon upang ipawalang bisa ang warrant. Ngunit ang mga eksperto sa batas ay nagsabi na malaki ang posibilidad na magpatuloy ang kaso. Ayon sa mga illegal na eksperto, ang mga kasong ito ay nagsisilbing halimbawa ng pagnanais ng gobyerno na magpataw ng pananagutan at magpatibay ng hustisya lalo na sa mga nasa mataas na posisyon sa pamahalaan. Mahalaga rin nila na magpatuloy ang investigasyon upang matiyak ang integridad ng mga proseso sa gobyerno. Sa kabilang banda, ang mga taga-suporta ni President Marcos at House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez ay patuloy na nagsasabi na ang mga kasong ito ay isang pag-atake sa integridad at kredibilidad ng kanilang mga leader. Pinagdiinan nila na ang mga aligasyon ng katiwalian ay hindi totoo at bahagi lamang ito ng mga politikal na motibo ng kanilang mga kalaban. Magkagayunman, ang mga oposisyon ay nagsasabing hindi sapat ang paliwanag at kailangan pa rin ng mga konkretong aksyon upang matiyak na walang sinuman anuman ang posisyon ng makakalusot sa mga kasong ito. Ngayon, tinitingnan ng buong bansa ang magiging hakbang ng tatahakin ng mga otoridad, pati na rin ng mga akusado sa pag-usad ng kasong ito. Ang desisyon ng Sandigang Bayan ay tiyak na magkakaroon ng malawakang epekto sa politika at gobyerno ng Pilipinas. Huwag palampasin ang mga susunod na developments hinggil sa kasong ito na tiyak magbibigay linaw sa hinaharap ng mga akusadong opisyal at ng ating bansa. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ang mga PSG. Nagurgur yung kernel dyan sa loob ng AFP. At ayon sa ating nabalitaang source, nabalitaan mula sa source o mula sa Puting Ahas, allegedly, yung officer na yon, si Escalona, ay colonel na yon, si Escalona, ay hindi na kinakaya yung ginagawa ng gobyerno. Parang, magsaspeak up na yata siya. Kaya siya ginugol. So, walang investigation sa isang colonel na namatay, na nagurgur dyan sa loob ng Camp Crame, na itinago ng gobyernong ito, ng highest ranking officials, na wala man lang justice kung sino ang gumurgur sa kanya. Yun, ayon sa aking source, ginurgur kasi magsi-speak up day na yata magsi-speak up day na daw si Colonel sa lahat ng nalalaman niya. Kaya nagurgur siya. Kaya di ba, delayed yung kanyang ang pag-release ng balita from the media and from the AFP. Hindi kaagad nila sinabi sa taong bayan. At yung nagurgur na nabanggit ni Pangulong Duterte, na nabanggit ko yun unang-una, dahil nahuli ng PSG si Lisa Tanas na nakikipag-orgihan. Bangag na bangag siya, nakipagtangtangan, tsoktsakan, whatever. Kaya yung nagtitrending ngayon, yung issue ni yung artista nga Maris Racal at nung ex at ganun-ganun, wala yan. Diyos ko, mga young tingy yan, when you're young, pag mga bata kayo, ganun, di ba, dumaan kayo sa ganyan, 20s, 21, may mga anong tawag dyan? May mga onsehan o lokohan ng mga relationship. They're young, mapusok. Wala yan. Dito sa ginagawa ni Lisa Tanas, ni Bangang Jr., na ginagamit, sinasalaula nila ang Malacanang. Gamit ang pera ng bayan na nakipagtangkangan, tsoktsakan, or jihan dahil nakita ng PSG, ayon, binulyawan ni Lisa Tanas, natsugi na ang PSG. May report ba dyan? Wala. Ayaw yan i-report. Only
PSG din ang ating mga puting ahas dyan. Okay? Dyan, dahil sukang-suka na sila. Pero hanggang kailan kayo mananatili sa kaputahan ni Lisa? Mga kababayan. Hanggang kailan? Nakikita niyo na kung gaano kaasol ang babae, yung babae yun. I'll just, not Camp Crame pala, Camp Aguinaldo, sorry. Ang Camp Crame is PNP. Thank you. I stand corrected palangga. Sa Camp Aguinaldo, AFP. Alright? Okay. So, kitang-kita ninyo kung gaano kahayop itong si Lisa Tanas, kung gaano ka-under desire si Bangang Jr. Yung sinundot-sundot niya ng cheque, binagsak na yung cheque. Kahit anong kulay mo, kahit anong political views mo, kahit anong religious, what do you call it, kinabibilangan mo kung saan ka belong na religious group, hindi pa ba nakikita? Lahat ng in-expose ko dito, yung si Lisa Tanas, 2022, bumagsak sa hagdan, dahil lasing na lasing. Yung sinasabi ko sa inyo na yung pang-jujumbag niya kay Marcos Jr. noong September 2022 dahil si Ivan Uy ang nagchika niyan sa kay Attorney Len Chong na sinapak ni Lisa si Marcos Jr. sa harap ng PSG, sa harap ng kanyang mga cabinet secretaries, sinapak si Marcos Jr. dahil pinirmahan ang appointment then Executive Secretary Vic Rodriguez. Ano yung mga expose na binibigay ko sa inyo? Lahat smuggling, corruption, hindi pa ba malinaw? But, at this point in time, I'm very happy dahil nagsasalita na at nagbigay ng statement itong ating mga palangga sa INC. And I hope sunod-sunod na ito at sana mag-transform ito sa mega concert ng mga taong mag-express ng kanilang grievances sa kalsada. At baka ito na nga yung nakita ko sa aking panaginip, mga kapalangga. Sana talagang mananalo ang taong bayan dito. Kasi sa mga kasinungalingan ni Bangag na magpapanggap again, sabi ko nga, papanggap na kunyari, neutral, di ba? Kunyari mabait. Pero ito yung kanilang strategy na palpak para burahin sa political spectrum ang mga Duterte. Yun lang yun. Dahil ang pinakamalakas nilang kalaban ay ang mga Duterte. Sabi nga ni Inday, sabi nga the 2022 election was mine already. Kita nyo naman, mas maraming bumoto kay Inday Sara. It just so happened ng ating palakang Inday, walang ambisyon na maging presidente. Kaya siya nakipag-unite sa putang inang mambubudol na Bangag Marcos Jr. ay dahil sa pangako o pambubudol nilang unity, itutuloy ang mga magagandang nasimulan na mga proyekto noong panahon ni Pangulong Duterte, katulad na lamang ng Mindanao Railway Project na yan, na hindi binadgetan, hindi inalokan, walang allocation dahil sa kagustuhan ni Bangag, ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos na wag gumanda ang Mindanao. Lahat kayo dyan sa Mindanao, hindi kayo mabigyan ng ease of doing business, hindi kayo mabigyan ng kaalunganan sa inyong pamumuhay, pag-transport ng inyong mga goods, pag-travel ng inyong mga anak, instead of 3 hours, makuha na lang sana sa 30 or 1 hour or 35 minutes. Di ba? Dahil ayaw nila maging mabuti ang buhay ninyo. The reason why si Inday ay umalyansa o nakipag-unite sa mga bangag na ito na pare-pareho tayong nabubudol dahil yung kanyang intention is for public interest. Kasi kung personal interest lang ang ginawa ni Vice President Inday Sara, mga kababayan, siya na ang tumakbong presidente. And the fact na ang tatay niya ay presidente during that time, nasa kanila lahat ang resources ang pagsuporta ng taong bayan. Pero bakit hindi ginawa ni Inday Sara? Kasi wala siyang ambisyon. Taliwas sa sinasabi ni yung mga honghang, mga honghang dyan sa Tuwad Committee. Nakita ninyo? Kaya talagang nakakabagot, nakakagalit talaga itong mga hayop na to. But okay lang yan. I mean, it's not okay, pero mawawakasan din natin yan. But yung intention ng gobyernong ito ay i-eradicate tayong lahat. Kaya good thing INC. Dahil sa susunod, pag binayagan ninyo
na maging superpower at diktador o komunista na ang Pilipinas, kahit kayong mga religious group, hindi nyo na kayang magnindigan at hindi nyo na kayang swituhin yung mga inayupak na yan. Look at the KOJC ang ginawa sa kanila. Nakita nyo, sinampulan kayo ng ulol na gobyernong bangag sa pamamagitan ni Torre na talagang demonyong-demonyo ang itsura. Kung kayang gawin sa KOJC, pag hindi kayo nanindigan, kayong mga religious group, eto rin ang gagawin sa inyo. Pag umalma kayo, o pag mayroon isa sa miyembro ninyo na kunwari nakabangga, let's say nakabangga in terms of business, ang putang inang Lisa Tanas, ang pamilya niya o kung sino man ng mga kaalyado nila, hindi na kayo magkakaroon ng hustisya. Kasi pinayagan na ninyong babuyin kayo o abusuhan nila ang kapangyarihan. And now, I'm so happy, we're so happy na kayo ay nagkaroon ng pandanalita. Sabi ko nga, this is political entrapment. Ito ay sa kabaliktaran ng mga sinasabi ng bangag na presidente, nahulog siya sa trap. Na-biktima siya ng lagpit na sa Ilonggo, no? Booby trap o lagpit na sa yung mga yung pang trap sa mouse trap. Di ba? Mouse trap kasi mouse naman talaga yung mga yan, di ba? Dumi pa sila sa mouse. Naipit sila ngayon sa kanilang kadyutahan, nakasinungalingan. Kasi the intention talaga is tanggalin tayong lahat. Wala nang demokrasya. Nakita nyo ba may demokrasya? Kayo? Even me dyan, ang mga duwag? Ha? Sinusupina kayong lahat? Nagtanong lang kayo? Itong gobyerno ni Bagag ay mapanglinlang. Mapanlinlang sa inyong lahat. Kailangan yung malaman yan. Hindi na gumagana ang utak ng mga bangag. Ang gumagana sa kanila kung paano kayo sindakin, paano tayo lahat takutin. It just so happened na ang isang maharlika sa kabila ng pananakot ng tarantado, bumbuwakan ng inang Lisa Tanas Marcos sa mga fabricated cases na isa dyan ay naging kasangkapan si Taberna na nagpanggap. Ayan, dapat yan, INC, alam ninyo, hindi ko po kayo dinidiktahan. I have families and friends na member ng INC. I have close friend. I have BFF na INC. Yung ginagawa ng miyembro ninyo na si Taberna na nakikipagsabwatan kay Lisa Tanas, narinig nyo ba yung video, yung audio ko na nag-viral na yan, na nakikipagsabwatan si Satanas kay Taberna doon sa nagre-report si Lisa Tanas kay Taberna na finally wala na si Vic Rodriguez. Ayun, ready na i-disseminate ang kanilang mga sinungalingan. Yung nakipagsabuatan INC po ako I have high respect to all of you. Lahat naman ng religious group, even mga pare na mga mabubuti, meron tayong high respect dyan. Huwag lang demonyo, no? Ito yung ginagawa ni Taberna. Siya ang nag-release nung leak message ni Bangag, di ba? Tapos siya rin ang kinasangkapan ni Lisa na mag-fabricate ng address laban sa akin. Nag-fabricate si Taberna na miyembro ninyo ng fake address sa number 1962 Drive. Pinalabas ni Taberna na ako ay doon nakatira para maisakatuparan nila ni Lisa Tanas yung kaso. Proxy case yan against me na kesyo may sinabi daw ako sa anak ni Taberna, which is kahit halungkatin nyo lahat ng video ko, wala ako sinabi sa anak niya or minura ko or whatever. Ang sinasabi ko, kasabwat si Taberna sa kabalbalan, kaputahan ni Lisa Tanas, katulad na lamang yung pag-disseminate ng information, ng text ni Bangag. Katulad na lamang, ikaw Taberna, dapat nga, ikaw ay ine-expelled ka na dyan sa INC. Ako, for sure may nanonood sa akin, ako ay nagsusumamo sa inyo sa lahat ng mga ministro. Umattend po ako dyan ng mga ilang beses kasi naimbitahan tayo, di ba, sa may EDSA, bago dumating ng SM West, di ba? Nandiyan ang pinakamalaking sambahan, di ba? Umattend ako diyan kasi may mga kaibigan ako, Kung ang intensyon ay hindi po kayo maputikan
hindi kayo mahaluan ng mga demonyo katulad ni Taberna na nakikipagsabwatan sa demonyong si Lisa, tanggalin nyo na yan sa hanay ninyo. Yan ang sumisira sa inyo. Although kayo po ay nagsalita na ngayon, pero gusto kong pukawin ang inyong mga damdamin, ang inyong mga isipan. Tama ba ng isang miyembro ninyo na si Taberna ay kasabwat ni Lisa? Kung may nanonood dito, i-play natin uli ang audio, ipapalaganapin ulit natin mamaya, papalaganapin natin sa reel dyan sa Facebook at sa TikTok. Alright? Tama ba ang ginagawa ni Taberna? Yan ba ang moral, okay, pathway or obligation ng isang religious group na kung saan, di ba? Yan ba ang inyong morally, what do you call it? Is that morally accepted na yung inyong membro, mga kababaya, mga palangga, ay nakikipagsabwatan sa isang kidnapper? Si Lisa Marcos ay kidnapper yan. Si Marcos Jr. ay kidnapper yan. Ang kasabwat nila sa AFP ay kidnapper. DOJ sino yan? What do you call it? Yung sa Teddy Boy, Locsin, mga kidnapper yan. Dahil kinidnap nila ang 2 minor de edad, inagaw nila sa nanay sa Turkey, andyan ngayon sa Pilipinas. Yan yung mga information na dapat ninyong timbangin. Tama ba ang ginagawa ng miyembro ninyo na si Taberna na na cohort ni Lisa Tanas sa kanyang mga kadyutahan ni Lisa? Pag-isip-isipan nyo yan, mga palangga o mga INC, mga ministro, na si Taberna ay ginamit ni Lisa Tanas para mag-file ng case against me at falsification yan, fraud yan. Yung ginagawa ni Taberna. Dahil kung nandiyan lang ako sa Pilipinas, kung wala lang akong death threat, ika-counter ko kayong lahat. Pero sa ngayon, walang hustisya sa Pilipinas. Dahil binili na halos lahat ang mga Supreme Court justices ng bangag na ito. At ngayon, kayong mga AFP, kayong mga men and women, uniform personnel, binibili kayo ng bangag na ito. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Nakikinig kayo sa akin. Yung mga deception, yung mga panlilinlang na ginagawa sa inyo ni Bangag Jr. Kailangan yung kumilos dahil wala ng demokrasya sa Pilipinas. Nakita niyo sa huwad ko kung gaano kababoy. Lahat gusto nilang ikulong. Lahat ng mga resource person gusto nilang ikulong. Pero ang mga putang ina, ninanakaw ang kaba ng bayan, nagsushow off ng kanilang mga luxury cars, lahat halos sila. Samantalang ang mga miyembro ng INC, ang mga parishioners ng mga Iglesia Katolika, ang mga tagasunod ng iba pang mga religious group ng KOJC, hirap na hirap kayo ngayon. Magpapasko ang taas ng bilihin. Hanggang ngayon, hindi pa kayo nakakaalpas sa baha. Lubog pa ang inyong mga bahay, hindi kayo makabili ng pako, ng plywood and everything. At dahil ang binigay lang ng gobyernong ito, tig 1/4 na GI sheets o yero na pwede lamang na pangbubong dun sa bahay ng aso. Hindi nyo pa nakikita yan, mga kababayan? Ginagamit ng gobyernong ito ang kapangyarihan, ang mandato para sa kanilang pansariling pag-interes o pagnanakaw, pangingidnap, pangsasmagel, lahat na ng kadyutahan. Kung hindi pa kayo magigising. Kaya gano'n na lamang ang kanilang pagpupursigi na makipagsabwatan sa makakalawang grupo sa NPA para i-highlight ang 125 million na confidential funds ni Inday na sinasabi nilang kinurap pero kabalintunaan dahil ang tunay na korupsyon, ang tunay na kawatan ay si Lisa Tanas, si Tambalusos, si Bangag sa pamamagitan ng paglustay ng bilyon-bilyong ayuda na nagmumoltur pa sila. Bilyon-bilyon, 1 billion a day na blood control project or fund na
hanggang ngayon hindi inuurirat dyan sa Kongreso o Senado dahil mga bayad na ang mga buwaka ng ina. Halos lahat bayad na sila sa Kongreso. Gusto nila ngayon palakasin ang kanilang political dynasty ba? Political kawatan dahil na si Marcos Jr. na ito, wala na silang balak umalis. Si Lisa Tanas wala nang balak umalis. Alam niyo kung bakit? Kaya sila ganun ngayon, mga INC ko palangga. Kasi takot yan si Lisa Tanas, si mga junior na the moment na mawala sila sa kanilang pwesto at agawin ng taong bayan, kung hindi kulong, bitay ang mga putang ina yan. At dapat yan, burahin na ang pangalang Araneta Marcos Romualdez, yan tatlong munang yan, sa Pilipinas. Yan dapat ang gawin sa kanila. Dahil ang mga hayop na yan, uubusin ang kaban ng bayan. Puro propaganda, puro kalputahan ang ginagawa nitong gobyernong ito. Kaya ang kanilang intensyon na kunwari magpanggap na nagbibigay, nag-aayuda, huwag impin si Sara, eto na ngayon ang impact. Ang impact ay backfire sa kanila. Kaya naman, thank you so much sa ating mga INC members, sa mga pamunuan, and I hope sunod-sunod na ito mga palangga. Dahil ang naratibo sa social media, mainstream media, ay nabili na, binili na ng gobyernong ito. Ang mga media na dating sigaw ng sigaw, Marcos adictos, diktador, kaalyado na nila, or nabayaran na nila, or takot sa kanila. So, mananatili ba ang Pilipinas ng takot kayo? Or pwede kayong bayaran na lang? Or kasapi kayo ng mga demonyo? So, it's your choice. It's your choice, mga kababayan. Kung paano kayo manindigan. Kaya sa mga susunod na mga malalaking pagtitipon, mga kababayan, kailangan lumabas na kayong lahat. Sabi nga ni Princess Maui, pag pumunta kayo, invite your kamag-anak, your friends. Pumunta kayo, 2 kayo, 3, o mag-multiply kayo. Like 5 times, 10 times, 20. You organize. Ito lang ang pwede nating gawin ngayon. Wala na pong batas sa Pilipinas. Lahat binibili na nila. Even you, generals, mga military, ngayon, junior or whatever kind of ranking ang kung saan man kayo, mga PNP, binibili ang mga matataas. Pero kawawa, yung mga maliliit, yung mga nasa ground na sumasabak sa bakbakan. Ang dami ng gurguran ngayon. Ang dami mga nawawalang bata. Yan ba ay tinutukan ng Congress? May narinig ba kayo na tinututukan nila na may mga nawawalang bata, may mga nagagahasa? Yan sila virus. Lahat sila dyan, Nawad Committee. Anong tinututukan nila? Kung paano ipagtanggol ang mga addictos, ang mga pusher, yung mga masasamang elemento na nagurgur nung panahon ng war on the ni Duterte. Imagine mo, saan ka makakakita? Only in the Philippines na ang Kongreso at Senado ipinagtatanggol ang mga addict, pinagtatanggol ang mga manggugurgur, ang mga sumisira sa mga komunidad, sa mga lipunan, dahil itong mga addictos na ito o itong mga pusher na ito, mga nagbibenta ng pulburon na favorite nikoting ay sumisira sa inyong lipunan. Pero ito ang pinagtatanggol sa Congress. Yung mga anak nyong nawawala, hindi pinagtatanggol, hindi pinag-uusapan. Yung 5,500 control na budget, the 1 billion a day, hindi pinag-uusapan. Okay? Yung unprogrammed funds, yung sa PhilHealth, at kung ano-ano pang mga pondo, yung smuggling, yung kasabot ni Lisa Tanas na si Michael Ma at iba pa, sila Rubio dyan sa Bureau of Customs, iniimbestigahan ba ang smuggling ngayon? Wala. Kasi ang gobyerno nyo ay mafia. Sila lahat ang nakikinabang sa lahat ng iligalidad na nangyayari sa bayan. Kaya kung hindi kayo kikilos, kung hindi kayo sasabay, wala na. Wala na pong check and balance na nangyayari sa Pilipinas. Ulit-ulit ko nung sinasabi, the media supposed to be the fourth estate, katuwang ng Pilipino yan para magkulat sa kaputahan ni Lisa
sa mga pagnanakaw. Anong ginagawa nila? Party dyan sa Goldenberg Mansion. Yan ang unang project ni Lisa. I-renovate gamit ang pondo ng bayan. Diyan nag-orgy, diyan sumisinghot, diyan nagkakabayaran. Lahat ng kaputahan ng gobyernong ito, diyan nagaganap lahat. Wala nang check and balance sa Pilipinas dahil ang mga media ay bayad na halos lahat. Kaya saan pupulutin ang Pilipino? Huwag kayong magpakampanya.